Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupied daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo 8, Malaysia 14, Taiwan 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Di ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. Uunahin ko yung sinabi ni Kong Marcoleta, sabi niya hindi raw siya pumapanig sa China, pero kung pakinggan mo ang sinabi niya, halata na pinapanigan niya ang China patungkol sa dagat sa bahagi ng kanluran, sabi niya, dapat talaga raw maliwanagan ang mga Pilipino kung ano ang fake o hindi fake. Ngayon kung sinabi niya na walang West Philippine Sea, ibig sabihin ang fake ay ang sinasabi ng mga pro-China na may West Philippine Sea, at sinabi niya, kung alam daw sana ng mga Pilipino, di sana raw di sasabihin na ino-occupy ng China ang teritoryo ng Pilipinas, di raw sana maloloko ang sinuman na ibig sabihin di totoong pagmamayari ng Pilipinas ang malapit na dagat sa kanluran ng Pilipinas, di raw sana maloloko ang mga Pilipino kahit ano ang gawin ng China sa pagkilos nila sa kung anong gawin nila para makuha ang dagat sa malapit sa kanluran ng Pilipinas, parang sinabi niya na niloloko ng di mga pro-China na mga opisyales ng Pilipinas ang mga Pilipino. Ayaw niya pang banggitin na West Philippine Sea, ang sabi niya South China Sea, parang sinabi niyang pagmamay-ari talaga ng China. Kita niyo, pinapalabas niyang walang karapatan ang Pilipinas sa dagat na malapit sa kanluran ng Pilipinas, parang sinabi niya na rin na walang karagatan ang Pilipinas sa kanluran, at parang sinabi niya na walang pag-aaring isla ang Pilipinas sa kanluran, kasi pag sinabing walang West Philippine Sea, lahat na dagat sa kanluran ay di pag-aari ng Pilipinas. Magkagayon parang sinabi niya na walang pag-aaring isla sa kanluran ang Pilipinas, kasi pag may isla ka o mga isla ka sa kanlurang bahagi, ibig sabihin may West Philippine Sea sa malayo sa baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon sabi niya, marami raw nagkiklaim ng West Philippine Sea, kasama tayo at ang China, bakit sabi niya, kung alam daw sana ng mga Pilipino na walang West Philippine Sea, di na raw sana maloloko ang mga Pilipino kahit anong gagawin ng China sa West Philippine Sea, kasama pala tayo sa nagkiklaim bakit inaalisan tayo ni Kong Marcoleta sa pag-claim, parang pinapalabas niya pa na niloloko ng mga opisyales ng Pilipinas ang mga Pilipino sa pagkakalat sa mga ito na may West Philippine Sea. Tapos sabi niya mas higit raw na maturing na nakaka-occupy ay ang Vietnam, at China, paano nangyari yan, inapprove na nga ng UNCLOS na sakop ng Pilipinas ang West Philippine Sea.
Tingnan nyo, sabi niya mga claimant, magkagayon ibig sabihin niya wala pang may jurisdiction, bakit si boss sabi niya lagi South China Sea? Ngayon ang sabi niya di raw alam ng mga Pilipino ang sakop ng China, pinapatungkol niya sa South China Sea, sabi niya, di raw issue ang teritoryo sa South China Sea, South China Sea, ha? Ibig sabihin wala ng karapatan ang mga nagklaklaim kasi South China Sea na nga, kasi ayaw niya ngang mabangit ang West Philippine Sea, kasi pag binanggit niya, di wala ng karapatan ang China, dapat sana ang sinabi niya na lang, disputed sea, di ba talaga siya pro-China sa mga sinasabi niya? Sabi niya ang pinagtatalunan raw ay maritime right, paano mo pa sasabihin ang maritime right kung sinasabi mo nang walang West Philippine Sea, yan nga ang napanalunan sa UNCLOS na maritime right. Kaya nga legal ng tinawag na West Philippine Sea. Iba yung exclusive economic zone ng Philippines na inaangkin din ng China. Magising po kayo Kong Marcoleta. Tandaan nyo Kong Marcoleta ang exclusive economic zone legitimong pag-aari ng Pilipinas yan, kaya bakit mo sinasabi maritime right designated by PEEZ? UNCLOS nga ang sumang-ayon, at legitimong pag-aari ng Pilipinas yan, kaya nga tinawag na Philippines Exclusive Economic Zone. Nauunawaan mo po ba yan? Bakit ang tinututukan ni Kong Marcoleta ang South China Sea? Bakit di niya maipakiwanag kung ano ang pinanalunan ng Pilipinas na karapatan sa karagatan sa paligid ng mga isla ng Pilipinas sa kanluran? Pwede ba? Yun, may mga isla ka na walang nasasakop na karagatan, yan ay case tupudohan, o sabihin na natin, walang West Philippine Sea, pero bakit pati mga isla na nasa pangalan ng Pilipinas ayon sa ancient map ay gusto niyong hayaan na sakupin ng China? Ito ang sasabihin ko. Para sa kaalaman mo Kong Marcoleta, kahit napakalayo ang anumang bansa halimbawa B1 sa isang pangbansa o B2, ay pwedeng masabi pag-aari niya ang bansa sa gitna man ito ng B2 kung may sapat na photo 2. Ngunit kung ang lupang pagmamayari ng B1 na nakadikit sa gilid ng B2 o di nakadikit sa B2, natural ang karagatan sa paligid niyan ay sakop ng B1, ngunit isang case tupudohan na ang isang bansa ay magmamayari ng karagatan na napakalayo sa kanilang bansa at wala namang silang isla sa karagatang napakalayo sa kanila, kaya papanong masigit silang nakakaukupo sa pinagtatalunang dagat, kasi sabi ni Kong Marcoleta ang pinagtatalunan ay maritime right ibig sabihin walang involved na isla. Tulad ng Japan, walang makita sa mapa na West o East Japan Sea at North-South Japan Sea, pero sa actual mayroon mga yan. Gayon din naman dati walang nakalagay sa mapa na West Philippine Sea, pero sa actual mayroon, at kalaunan ay nilagay na sa mapa.